Black Saturday, ang mundo ay puno ng katahimikan sapagkat patay ang Panginoon na nakabayubay sa krus sa kanyang libingan. Kaya ang araw na ito ay guguli natin kasama niya habang siya ay nakalibing. Tayo ay sama-samang magnilay sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Mayroon pong programa yung ating pilgrimage. Siguro yung iba sa inyo nakita nyo yung program na mayroon tayo para sa araw na to. Pero it is almost 11 o'clock in the morning and we cannot proceed our activities outside kasi malakas ang hangin at hindi na tayo ganun kabata, baka yung iba ay magkasakit. So kung mamayang hapon titila yung hangin, siguro tayo po ay makakalabas upang ipagpatuloy yung programa natin sa may apparition site. But kahit hindi matuloy yung ating programa, sana wala sa inyong nalulungkot at nadi-discourage. Kasi lagi niyong tatandaan, kapag hindi natuloy ang plano ng tao, sigurado may ibang plano ang Diyos. Hindi natuloy yung ating activities outside, kasi for sure ang gusto ng Diyos, yung iba sa atin magkakwentuhan, magkakakilala, at magkaroon ng bagong kaibigan. Kaya sana habang hindi natutuloy yung programa, sana mas nakilala natin yung isa kasi baka pag-uwi natin sa Pari, yung katabi mo sa upuan nyo lang naging kakilala mo. Ibig sabihin, isa kang taong walang kapwa-tao. May plano tayo sa pilgrimage na to, pero lagi nyong tatandaan, ang pilgrimage ay hindi gawain ng tao. Ang pilgrimage ay gawain ng Diyos. Kaya minsan, bubulagain niya tayo ng kanyang sariling plano. Ang bus na kinuha ay dapat 61 ang laman. Ang dumating, ang laman ng bus ay 53. Dapat ba akong ikagalit? Kung ang aking ipipilit ay yung gusto ko, nakakagalit talaga. Matagal ko na itong sinabi sa inyo, sira pala ang bus nyo. Lalo sa mga tao na sanay sila na kontrolado nila ang lahat, nakakagalit talaga. Pero ang mga ganitong pangyayari ay isa lang ang palaala sa atin. Hindi talagang tayo ay may kontrol ng ating buhay. Mayroong tunay na may kontrol ng buhay natin. Announce ako ng announce sa group chat na summer na dito. Totoo. 2.5 weeks na po na maaraw at lahat po ng snow ng winter season ay natunaw na 2 weeks ago. Pero 4 days ago, biglang dumilim. Nag-i-snow. Siguro dininig ang panalangin ng mga tao nagsasabing, hindi, niluloko lang tayo. Winter pa dun. Ayan, winter uli. Kaya ingat tayo sa ating mga idinadasal. Kasi talagang tutuparin ng Panginoon ang ating panalangin. This is a very normal, kahit sila dito nagtataka, this is a very normal situation. Because during this time, it is supposed to be a spring season already. Nakita nyo sa baba, ang mga bulaklak, lumilitaw na. Dito, snow pa rin ang makikita. Kahapon makapal pa yan, pero maghapon kahapon ang lakas ng hangin. Ang lakas ng ulan. So yung iba na natunaw na. Minamahal na mga kapatid, yung mainit, pwedeng maging malamig. Hindi lang malamig. Maring naging napaka-lamig. Minamahal na mga kapatid, we begin our pilgrimage not with this prayer. Paglabas nyo ng bahay, nagsimula na ang pilgrimage. At ang nag-guide sa pilgrimage, hindi ako.
Ako kasama lang yung nagpipilgrimage. Ang tunay nating kasama sa pilgrimage ay ang Panginoon. At mayroong awit ang sabi, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kasi ang kasama ng Kristiyano ay si Kristo. Kaya nga tawag niya Kristiyano. Kristiyano. Ang taong Kristiyano ay masaya ang buhay. Kaya kung ang katabi mo palaging malungkot ang buhay, baka si Taning ang kasama niyan, hindi si Kristo. Tayo ay wala sa programa natin ito na nandito tayo ngayon. Pero hindi ko alam. Kakaunti ang nakakaalam ng statue ng mahal na Birhen na nasa harap natin, ang kauna-unahang statue ng Our Lady of Lazareth. Wala sa programa to. Pero siguro nang sabi ng Mama Mary, kung saan kayo nagpupunta, kung ano-anong programa nyo, ako ang kauna-unahang estatwa ng mahal na Birhen ng Lazareth. This is years after the apparition. They began to construct and to build this statue of Our Lady of Lazareth. Hindi lahat ng pilgrims nakakapunta sa kwarto na to. And we begin this journey here in this place by greeting the Blessed Mother. We will be praying the Holy Rosary, and let this Rosary be for the intentions of our loved ones who are left at home. Yung mga mahal natin sa buhay na naiwan sa ating tahanan, lalo tigit ang mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas, na iba't iba rin ang pinagdadaanan. We will offer to them this prayer, this Holy Rosary. So I invite you to please, ngayon ay araw pa rin ngayon ng abstinence, ng penitensya. Siguro isa sa magandang abstinensya ay yung ating mga aparatong hawak, siguro itago muna natin sa ating mga bag